Hello everyone. Welcome to Nels TV vlog. And don't mind my hair, don't mind everything that you can see. Diba? So, ayun, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat guys. So wala naman ako ibang topic ng kunti, kumbaga, for just the content, no? Meron lang din akong konting share. Yes, konting share lang ako. Mamaya, mag-travel ako back to Philippines, no? So, ayun. Mga ano ba yun? Siguro mga alis ako dito mga 1 o'clock, like mga 1 o'clock. Kaya pa yan. No? And then, prepare na ako ng konting tanghalian. Mag-pick up ako ng bata mamaya. Pick ko pa yung aking alaga. So, gagawa ako ng ulam. Kunti lang naman. Kasi hindi naman ako masyado dito sa potato tsaka pork na giniling konti. Yun yung gagawin ko. By the way, kaya ako magta-travel sa pauwi ng Pilipinas kasi namatay yung mother ko. So, instead na hindi sana ako uwi kasi last namatay yung may experience ko nang namatay kasi yung tatay ko dati ng 2013 I think 2013 13 ba yun? Oo, hindi ako umuwi. Hindi ako nakauwi kasi na hectic yung schedule ko kasi yung boss ko is senator in Malaysia, no? Senator in Malaysia. So, eksaktong pa yan, dagsaan ng butuhan. Is not butuhan, parang nagsimula pa lang na ng mga kampanyahan o araw ng kampanyahan yung that time. So, hindi talaga ako nakauwi that time. Hindi. So, ayun nga. So, nangyari, nagpadala na lang ako ng pera at accept ko na lang talaga na pero parang diba, hindi maganda yung hindi talagang umuwi, diba? Kasi malapit lang naman yung Malaysia to Philippines, it takes 4 hours lang. So, ayun nga, yung nangyari, walang kasi sa akin sa police noon. So, hindi ako nakauwi. Hindi talaga ako nakauwi na. And then, ngayon naman, hindi nakakauwi ako, pero yung pa yan eh, mag-1 week na, Sabado bukas mag-1 week na namatay yung mother ko, no? So, andito pa rin ako. So, mamaya yung light ko. Ayun. And then, yung panahon pa naman ngayon, guys. Ang pangit ng panahon ngayon, guys. Grabe. Andyan yung umuulan. And then, sabi nila may strong winds. Ewan ko lang kung I'll keep checking my flight now. Kasi baka mag-delay flights or whatever. No? So, ayun. Hindi ko din alam. So, better to, muna. Nagluluto muna ako konti for our lunch, no? Ayan nga. Preparing na lang sa lunch. Hindi pa ako nag-aalmusal, guys. Alam nyo, sa totoo lang, no? Ang hirap ng ganitong sitwasyon kasi as in talagang basta mahirap yung mga OFW na hindi nawala yung mga parents, nawala yung mahal sa buhay na hindi nakita ng maayos, no? Although nauwi naman ako, kaso nga lang hindi talaga ako nakauwi last time kasi nga may bagyo din. May bagyo talaga, as in talagang may stranded ka, andyan yung maraming baha. Andyan yung baha, no? Kasi malayo from my house to my mother house, malayo talaga. 8 hours ang biyahe from La Union, Manila to La Union. 8 hours yan.
So, ayun, hindi talaga ako nakauwi kasi nga walang tigil ang ulan. Siyempre, andyan naman yung inisip natin yung safety ko. Buti sana kung napaka-strong ko, no? Hindi ako strong guys kasi may sakit na ako. So, mahirap yung ganito. Kahit nga wala kang sakit kung ano, di ba? Talagang yung panahon, di ba? Parang ganon. Para maintindihan din naman nila. Kasi mahirap yung lagay ko na although parang, di ba? Bakit kinilalabas yung sama ng loob ko, no? Dito. So, kasi from, hindi, syempre sa lahat ng magkakapatid, no? Andyan yung mga hindi na pagkakaunawaan. Pero ako naman, kasi ako talaga, pag may mali, o kaya may naninita ako kahit may maano pa sa akin, no? Matanda pa sa akin. Basta, alam kong tama, naninita din ako, naman din ako. Siyempre, hindi naman talaga naiwasan yung pagkakaanuhan ng mga magkakapatid, may pagkatampuhan. Minsan nga yan, nandyan yung nagkakademandahan, di ba? Alam niyo naman yan. Pero for me, no, na kahit na hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral, doon pa naman din yung doon pa naman din yung marunong pa din naman akong magpakumbaba, no? Kahit na mali na yung isang let's say, tanggapin mo na lang na, hayaan mo na lang, hanggat kaya pa naman na hindi naman sobrang grabe, no? Ayun nga, naririnig ko na ito. Hindi naman grabe yung nangyari sa akin, tsaka sa aking kapatid, no? So, ayun, hindi kami nagkakaunawaan nung panganay. So, wala akong magagawa doon. Kahit naman nung nandito siya nandito siya sa Hong Kong dati. Although nagkikita-kita rin kami, pero hindi kami madalas makita kasi malayo yung niya. So, andun pa rin yung ko. Siyempre, ate ko yan eh. Diba? So, ang nano ko na lang, sabi ko, siguro ganyan talaga siya. Diba? So, kaya, hindi na rin din ako pero, dapat din, marunong din tayong, marunong din sanang tumanggap ng mapagkakamali kahit na may ako nga tumatanggap ako kahit na lakas ang ulo kahit na tumatanggap din ako ng pagkakamali, tumatanggap din ako ng diba? Pero not yung lagay na mali ka na nga, talagang ka pa rin, go pa rin yung pag-iisip mo, no? Ayun. Kasi ako kahit na sabi ko na lang, di ba, kaya ako na kapatid ko naman yan, di ba? Kaya ako na kapatid ko naman yan eh. Yun na lang yung iniisip ko. So, ganun. Kailangan kasi magbigayan eh. Kung talagang ganun yung pananaw niya na huwag na lang natin yung gatungan ng gatungan, magpakumbaba na lang kung kaya ako nga sa kung tutuusin guys, meron kasi akong hypertension, no? Mabilis ako magalit. Mabilis yung ko, parang siya, hindi ko nakokontrol guys, hindi ko nakokontrol yung sarili ko na makapagsalita. Pero iniisip ko din naman minsan na syempre hindi lang naman din ako magsasalita ng basta sumasagot ka agad ako, yun yung ko doon. Syempre ganun talaga yung mga may mga hypertension, mabilis magalit. Pero naman pag na-realize ko naman na mali yung ginawa ko, and then naglulog profile naman ako. So ayun, hindi naman ako ganun na kumbaga inaano ko din na nagsusorry din ako, pasensya, ganun na lang yung ginagawa ko pag alam kong ako yung may mali on the long run, no? Naiisip ko din na ganun, na mali pala ako. So ayun, pero may mga kapatid talaga na sadyang hindi naman sa sinabi kong hindi ng utak, talaga hanggang doon lang talaga yung pag-isip nila, parang
open-minded, no? Hindi open-minded. So, sa mga ganung mga magkakapatid, kung sino yung nakakaunawa, no? Kung sino yung nakakaunawa, siya na lang yung magbigay ng way para matahimik na loob, magpasensya, no? So, wait lang. So, ayun, tayo na lang, ayun, welcome back again. Tayo na lang yung magpapasensya, no? Kung talagang, naunawan natin na siya ay hindi niya kayang tumanggap, no, ng pagkakamali o tumanggap ng ano din, no? Tayo na lang yung mga nakaunawa. Kasi, pangit naman din yung magkakapatid na nag-aaway-away, sa totoo lang guys. Andiyan yung iba nga, nagpapapulso nga, di ba? Nakakaya yung ganun. Pwede naman gawa ng, tawag dito, kung kaya naman, no? Kaya naman ng, kayo-kayo na lang magkakapatid na mag-uusap, gano'n, na hindi nakasama yung mga ibang tao. So, gano'n na lang yung iniisip ko guys. Hindi na, ang sabagay, maliit lang naman na bagay yung pagtatalunan namin magkakapatid, no? Maliit lang naman na bagay. Kumbaga, ako naman kasi, napagpapasensyahan ko pa naman din. Pagkahit kaya kong tinitiis ko din talaga. Pero, andun yung time talaga na kakaroon ka din talaga ng ng mabigat na sa loobin. Kaya gusto mong i-share, no? Even hindi nyo kilala, at least kung sino man yung mga nakakapanood sa akin na kahit hindi nyo kilala, di ba? Experience na lang yun, no? Na sinishare ko. Kasi siguro hindi naman yung iba dyan, malamang talagang magkakapatid talagang hindi na talaga nagkakasundo, no? Pero as I said, no, hindi habang buhay tayo, no? So kailangan din natin, kahit na mali ng kapatid, no, na lang natin, kumbaga hayaan na lang natin para hindi na lang lumaki yung gulo, diba? Kung hindi naman gaano kasama, diba? Kung slight lang din naman, bakit hindi, diba? Kasi maraming dyan magkakapatid, sa totoo lang guys, nag-aagawan ng lupa, kung ano-ano dyan, diba? Nagkakasakitan na, diba? Andyan yung pamilya to pamilya, diba? Nagkakaroon ng misunderstanding, diba? So yun na lang, umalit lang naman na bagay, hayaan na lang, napapasensya na lang. Ganun yun guys, ganun yung experience ko ngayon. Nagpapasensya na lang ako kahit na hindi ko naman mali, diba? Ganun na lang, pasensya na lang yung ginagawa ko. Basta yun lang naman yung na-share ko, no, sa mga magkakapatid na hindi nagkakaunawaan, na hindi na kailangan iparati kung kani-kanino, no? Kung kaya naman pag-usapan, diba? Ganun, pag-usapan na lang yung mga problema. Kung ano man yung singgalot ng inyong hindi pagkakaunawaan. So, life is too short guys. So, let's be put in our mind, in our heart na love lang. So, hanggang dito na lang, more stimulag lang po yan. Ayan, ang lakas ng hangin at saka ulan ngayon guys. Kaya nagsara ko ng bintana. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!